Hay naal daw po, ako po si Crisani Artista, halis sa BSN1A. Sa tuwang pag-uurlayan niyan ang tungkol sa sistemang reproduktibo kung lalaki as in babayi. Kung ano ini, anong mga tungkulin, ano-ano mga organo, paano nagagana ang bawat organo, paano ini nakakatabang sa homeostasis, normal na sexual response, pag-ibo ng gametes as in gametocytes, as in ang proseso ng pagbatos. Ngunyan, sa tong aramon kung ano ang sistema kang reproduksyon kang babayi as in lalaki. Ang sistema ng reproduksyon ay parte kan sa tong hawak na responsable sa paggibo ng mga selulang pang-reproduksyon o gametes, asin sa pagtataon ng kondisyon para sa pagbuo ng sarong bagong buhay. Sa lalaki, ini ang nagigibo asin naghahatod ng similya. Sa babae, ini ang nagigibo ng egg cells asin nagtatanggap ng similya asin nagsusuporta sa pagbabados asin pag-aki. Ini naman ang mga gibo kung sistemang reproduktibo. Inot ang paggibo ng gametes. Similya sa lalaki asin egg cells sa babayi. Pagluwas ng sex hormones. Testosterone sa lalaki, estrogen asin progesterone sa babayi. Kantulo, nagpapahintulot sa fertilizations. Igdi nagsasanib ang sperm as in egg para mabuo ang zygote. Ikang-apat, nagtataong suporta sa fetus. Ang sistemang reproduktibo kang babae ang nagdadara as in nag-aalaga sa sanggol. Ikan-lima, pagpapatuloy kang species. Ini ang nagtataong paagi sa pagbuo ng bagong buhay. Itong araman naman ang mga organo na sa reproduktibo kan lalaki. Inot ang testes. Ikanduwa ang scrotum. Ikantulo ang epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, bulboteral gland, urethra, as in penis. Sa babae naman, igwa kita ng ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, as in vulva. Araman ta kung paano naman nagagana ang bawat organo na nasabi. Sa lalaki, ang testes ang nagigibo ng similya as in testosterone. Ang scrotum naman nagpapamantinir kang hababang temperatura para sa tamang sperm reproduction. Ang epididymis naman ang taguan as in pagmamature kang sperm. Ang vas deferens naman ang agihan ng sperm paduman sa urethra. Ang seminal vesicles as in prostate gland ang nagigibo ng likido na nagtataong nutrisyon as in protection sa sperm. Ang bulboteral gland ang nagluluwas ng lubricating fluid as in ang urethra ang agihan ng ihi as in semen. Sa babayi, ang ovaries ang nagigibo ng egg cells as in hormones. Ang fallopian tubes ang agihan ng egg cells. Igdi kadalasang nangyayari ang fertilization. Ang uterus ang nagdadara as in nag-aalaga sa developing baby. Ang cervix ang nagdurugtong ng uterus sa vagina, iyo din hindi ang nagbubukas pag maaki. Ang vagina ang nagtatanggap ng sperm as in nagsisilbing birth canal. Ang vulva ang panluwas na bahagi, clitoris para sa sexual arousal. Sa tong araman naman, ang normal na sexual response. May apat na yugto ang sexual response cycle. Inot ang excitement o pagka-arouse. Igdi naglalangkaw ang heart rate, nagkakaigwa ng erection sa lalaki as in lubrication sa babayi. Ikanduwa ang plateau. Igdi mas nagtitindi ang sensasyon as in muscle tension. Ikantulo ang orgasm. Igdi naguurong kang muscles, ejaculation sa lalaki, matinding sensasyon sa pareho. As in ang ika-apat, ang resolution, ang pagbalikang hawak sa normal, may refractory period ang lalaki. Yan, sa tong aramon naman ang gametes, gametocytes and gametogenosis. Ang gametes, lalaki sa sperm, mga bahagi kani iyong ulo, midpiece, as in buntot. Sa babae, ang ovum, ang mga bahagi kaniyang nucleus, cytoplasm, zona pellucida, corona radiata. Gametocytes, mga immature cells na nagiging gametes. Sa lalaki, halos sa spermatogonia, nagiging spermatocytes, at nagiging spermatids, at nagiging sperm. Sa babae, oogonia to oocytes, at hindi magiging mature ovum. Sa gametogenesis, spermatogenesis, tapos tuloy na pagkibo ng milyong-milyong sperm sa testes. Ang oogenesis naman, ang babae ang pinapangaki ng may milyong-milyong immature eggs, sa na ang nagmamature kada bulan. Ang aramo naman, ang proseso kang pagbabatos. Inot ang ovulation, igdi ang pagduwas ng mature egg halis sa ovary. Ikanduwa ang fertilization, igdi nagtatagbo ang sperm as in egg sa fallopian tube as in nagiging zygote. Ikantulo ang cleavage, igdi ang pagdakpo ng cells habang paduman sa uterus. Ikang-apat ang implantation, igdi nagkakapit sa embryo as in sa uterine lining. Ikan-lima ang embryonic development, igdi ang pagbuo kang pangenot na organo. Ikang-anom ang fetal development, igdi ang pagdakula as in pagdevelop kang sanggol. As in ang ikang-pito ang pangangaki, igdi nagluluwas ang baby pagkatapos ng humigit kumulang na 40 linggo. Sa tungaraman naman kung paano nakakatabang ang reproductive system sa homeostasis.
Inot ang hormonal imbalance, igdi kinokontrol ang puberty, menstrual cycle as in sexual development. Ikanduwa ang temperature regulation sa lalaki, igdi tinitiyak na tamang temperatura ng testes. Ikantulo ang menstrual cycles sa babayi. Inyang regular na naghahanda kang hawak para sa pagbabados. Ikang-apat ang pregnancy hormones, igdi minamantainer ang lining ng uterus as in sinusuportahan ang pagdakula ng sanggol. Asin hanggang lima ang feedback mechanisms, igdi nakikipag-ugnayan sa utak, hypothalamus at pituitary gland para i-regulate ang hormones.